Tuloy-tuloy tayo. Live tayo ulit. Live ulit tayo, guys. Tingnan natin kung tuloy tayo ulit. Facebook naman to. Ano yan? Kukurukuku. ¿Qué pasó? Wala. Ano nangyari dyan? Ayan. Alright, let's go. Burahin natin yung ating pinos dyan. Saglit lang. Kila mali naman. Hindi naman yan. Wait lang, guys. Wait lang. Sunod na yun. Dito natin burahin. Kailangan mabura pa natin. Yan, i-post na natin Sina. Dito C. Alright. Okay, tuloy natin. Ang sinasabing son ay builder ng family name. Siya ang tagapag-build, mayroong isang term sa Tagalog mas maganda. Pag nang builder kasi ikaw ang taga-tatag, ikaw ang taga-build ng pangalan ng inyong pamilya. Huwag ka taga-pagwasak. So, let's go to Genesis chapter 4, verse 17. Tingnan natin. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded the city and called the name of the city after the name of his son, Enoch. Una-unang binanggit na son, kapatid, ay ang lahi ni Cain, si Enoch. Ito ang unang banggit sa Bible. Ayon sa Minutes of Meeting sa Aklat ng Diyos, ang unang nabasa at isinulat ni Moses at unang binanggit dito na anak ay lahi ni Cain, mamamatay ng kanyang kapatid. Tingnan niyo po, basahin niyo pag may time kayo, Genesis chapter 4. Pero sa Genesis chapter 5, hindi po mula sa verse 1, Adam's descendants to Noah, hindi po binanggit si Cain dito. Speaking of Christ, the last Adam. Dahil ang unang Adam, ang kanyang anak na si Cain ay napatunayan agad na ang kanyang lahi ay hindi mabuti. Pinatay ni Cain si Abel at unang binanggit na saltang anak ay anak ni Cain. Nangangahulugan na itong dalawang lahi na ito, nagsimula kay Cain, ito namang lahi ni Kristo, nagsimula sa kanyang anak na si Seth. Verse 3 ng chapter 5. So wala dito si Cain. Itong si Seth, na pinagbatayan ng lahi ni Noah, na pinili para iligtas sa baha. Ay ibang uri ng lahi.
The first man, Adam, was made a living soul. The second man, the last Adam, was made or is life-giving spirit. Ang Seth, ang ibig niya sabihin, substituted. Sila ang substitute. Sila ang nabuhay mula sa patay, kaya nawala ang lahi ni Cain na tayo noon. Tingnan natin kung ano ang trabaho ng Son. Para manawa natin, mahaba itong ating paliwanagan kung ating ito isa-isahin. Ang Son ay builder of family name. Siya ang tagapagtatag ng pangalan ng kanilang pamilya. Yan ang trabaho mo, trabaho ko bilang Son. Kaya sabi ni Jesus, inilaan niya ang kanyang mga disipulo na naging apostol. Sabi niya, tingnan mo kung ano ang ibig sabihin. Daanan nga natin. Kung paano na gaano kalayo ang diferensya. Sabi dito sa chapter 20 ng 1. Si Jesus ito pagkatapos ng kanyang pagbangon mula sa patay, lumutot sa dingding. Pagkatapos ng pakita pa uli, bigla na lang siya nakatayo sa harapan nila. Dito sa verse 21 ng chapter 20, sabi ni Jesus, andyan pa tayo, hindi ako nag-blackout. Hindi ako nag-blackout ba ako? Baka daldal ako ng daldal, wala naman. Tuloy ba? Alright, sorry guys, medyo may mga intermission tayo. Nandiyan si Ate Agnes. Salamat, nakikinig si Ate Agnes namin. Alright, tingnan natin ha. Verse 21 ng chapter 20. Then Jesus to them again. Then said Jesus to them again, peace unto you. As Father had sent me, even so send I you. Pansinin niyo po. Sa King James Version, hindi sinabi, as my, wala pong my. Tingnan mo. Kung mayroon kayong King James Version na pula ang salita, mapansin nyo, ang salita ni Jesus ay pula. Tapos may italic pero itim ang kulay. At dahil ba sinabi dito, peace be unto you. Ang be, wala po. Hindi po pula. Itim po siya, italic siya. Ibig sabihin wala sa original. As my Father, sabi lang. May, wala po. Naka-italic po, kaya naka-itim. Hindi po pula. Ang ibig sabihin ni Jesus, as Father had sent me, even so send I you. Ano ibig sabihin ni Jesus? Makinig po, Kuya Rindo, kung nandiyan ka. Sabi niya, kapayapaan sumainyo. Kung ang Ama ay pinadala ko, gayon din naman, pinadala ko kayo. Ibig sabihin ko, unawain mo, ang Ama lamang ang nagpapadala. Hindi ang anak. Ulit. Basahin nga sa Tagalog, baka meron pa dyan, Ate Sina. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, wala po ang muli doon. Kapayapaan ang sumainyo.
kung paano pagkasugo sa akin ng Ama. No, wala po ng Ama. Tignan mo sa King James. Peace, wala yung B. Sa King James version, wala po yung B. Sa original, kasi naka-italic yan. Kaya lang pag pinost ni ITC nandito sa chat, ang B hindi na italic. Pero sa pinakopya niya, naka-italic. Alam mo, italic yung nakatagilid. At nakapula itong peace, ang unto you, pero ang B naka-itim. As, peace be unto you. As, tapos may my. Ang my na ito naka-italic. As my Father has sent me, even so send I you. Salita po ng Diyos ito. Hindi po salita ng tao. Wala pong may. Ibig sabihin, ang Ama ang nagpapadala. Ang pinadadala niya, anak. Sinabi ni Jesus dito na, as my Father had sent me, speaking of Him as the visible manifestation of the Father, kaya tawag sa kanya, Son. Siya ang nakikita ng Ama. Kung pag nakita mo ako, Pilipi, nakita mo. Ama, ako ang nakikita. Ama, kaya tinatawag akong anak. Okay? Dito sa mundo, ang tagapagpatupad ang anak na si Yesu Kristo. Nakikita. Noong sinabi niya, kung paano ako bilang anak o nakikitang ama, dahil ang aking buhay ay ama o si ay ang, at ako ang kanyang buto at laman, kaya ako anak, ganun din pinadadala ko kayo. Bakit? Dahil sinabi sa mga disipulo, magalak kayo pag umalis ako dahil pupunta, babalik, maging kaisa ako ng Ama at babalik ako sa inyo para kayo naman ang magiging ako. Mga anak. Buto at laman. Ulit. Hindi ka pwedeng tawaging anak ng Diyos kung hindi ka nakikita, ubuto at laman na may buhay Diyos. Ulitin mo, paano ko sabihin? Walang anak ng Diyos sa mundong ito. Wala. Kung wala siyang buhay Diyos at hindi siya buto at laman ng Diyos. Ibig sabihin siyang nakikita. Kaya tinatawag tayong anak dahil nakikita tayo. Buto at laman. Pero ang buhay mo, Diyos, buhay Ama, ay amkam. Sabi ni Jesus, nakita mo ba ako, Felipe? Dahil ako ang anak na pinadala ng Ama. Pag alis ko, magalak ka. Dahil ikaw na ngayon ang anak, dahil ikaw na nakikita. Ako na ngayon at ang Ama sa iyo. Ama, Anak, Espiritu Santo sa iyo. You're the temple of the living God. You're the temple of the Holy Spirit. You are Christ. Because your life is Christ. Now you are the Son. Kung paano ako, ganun ka sa mundong ito. Ito anak. Tingnan mo, pagkatapos niya sabihin, ang verse 21, tingnan mo kung ano ginawa ni Jesus. Dito, sa ginawa ng Panginoong Yesus na ito, dahil bumangon na siya muna sa patay, nasa kanya na ang pagiging ama o karapatan ng ama, ginawa niya ito. Verse 22, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Itong salita na ito, kung mapupuna mo, wala naman silang na-receive. Nangyari ito sa Acts chapter 2. Dahil alam ni Jesus kung sino ang kanyang susuguin. Kung sino ang kanyang bibigyan ng Holy Spirit. Verse 23. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And, naka-italic. Whosoever sins, yun niyo po, ang sins, naka-italic.
They retain. They are retained. Gusto ko maunawa natin. Dahil dito, maraming na dito. Basahin niyo po uli. Hindi kasi malagay ang italic dyan eh. Tingnan niyo po, ang pagkatago ng Diyos. It is the glory of God to conceal a thing. It is the glory of kings to search out the matter. Basahin natin maigi po ang version na ito ng King James. Alisin natin ang italic, ha? Alisin natin ang italic. Kasi kung Tagalogin natin ito, hindi natin maunawaan eh. Makinig mabuti, Tagalog naman ito pagkaunawaan. Whosoever sins, yan, ang sins dyan, pula. Hindi naka-italic. Ito ang revelation sa atin sa ngayon. Bukas makalawa, mag-i-increase ito. Ang sinabing remit, tinranslate sa English Standard Version. If you forgive sins of any. Tinranslate niya ng ang remit, forgiveness. Ngunit ang remit pa ay to send away. So, Tagalogin natin, ha? Sino mang, anumang uri ng kasalanan na palayasin mo, lalayas sila sa kanila. Bakit tayo nagpapalayas ng sakit? Dahil ang sakit at kahirapan ay gawa ng kasalanan. So, ang ibig sabihin, para palayas tayo ng kahirapan o sakit, pinalalayas natin ang kasalanan sa tao niya. Ulit. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto death. Ang sino mang, anumang uri ng kasalanan na palalayasin mo, palalayasin ito sa kanila. Bakit? Sabi niya, you receive the Holy Ghost. Sa verse 22. At wala ditong and. Whosoever ye retain, they are retained. Hindi po sin sa binanggit. Dahil naka-italic ang sins. Ang salitang retain, ay ganyan mabuti ha, kung bakit tayo ang saviors. Out of Mount Zion shall come saviors. Mula sa bundok ng Sion, doon sa bundok ng Sion, aakyat ang mga tagapagligtas. Pag sinabing retain, you strengthen them. You hold them. Lay hand on them. Obtain them. Retain them. Why? Dahil ikaw may karapatan sa mundong ito magpalayas ng kasalanan sa kanila. Ikaw rin may karapatan hawakan sila. Palakasin. Dahil ikaw ang son, builder
of your family's name. Itong pinalayasan mo ng kasalanan, i-retain mo. Hold fast. Hawakan mo para walang makaagaw sa kamay mo. Palakasin mo sila! Upang sila din ang naging anak katulad mo. Hanggat hindi sila sons, they are not adopted. Hindi sila hari. Kahit na sila ang Panginoon ng lahat. Galatians chapter 4 verse 1. Hanggat sila, ikaw na sinugo, sabi dito ni Jesus, as Father has sent me, even so I am sending you. Ito trabaho mo pag pinadala ka. Anumang pakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. Anuman ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Anumang utusan mo, tatakbo. Anumang hindi mo pakawalan, yan ang susundin sa langit. Dahil may Holy Ghost ka, alam mo kung ano i-retain mo. Alam mo kung anong pakawalan mo. Alam mo kung anong palayasin mo. At alam mo kung anong i-retain mo. Hanggang sila maging sons, dahil hanggat sila ay mga paslit, wala silang kaibahan sa mga alipin. Yan ang trabaho mo, pastor, Kristiyano, anak. Palayasin mong kasalanan sa kanila. Dahil ang trabaho mo sa lupa. Mateo 18:18. Nag-uusap kayo ng ama sa gabi, sa madaling araw, sa umaga. Hindi bilang katulong, hindi bilang anak. At nag-uusap kung paano i-build, buuhin ang pangalan, ang iyong DNA sa lupa. Kaya pwede mo sabihin sa ama, Ama, kahapon kanina, pumalpak ako. Pero kausap mo ng ama, nasa loob mo rin. Ano sabihin ng ama? It never happened. Come boldly to the throne of grace with confidence so that you may obtain mercy and find grace in your time of need. Huwag ka kumatok-katot, gagapang-gapang yan sa labas. Buksan mo ang pinto! Dahil ikaw ang anak. Pangatawanan mo ang paging builder ng ating pangalan. Huwag yung iiyak-iyak ka. Minsan sinabihan ko si Kuya Ninyo, huwag kang iyak-iyak! Anak ka ng Diyos! Ano man kapalpakang ginawa mo kahapon, palayasin mo! Dahil ang trabaho mo, whosoever sins, na palayasin mo, you remit. Go! Hindi yung hindi mo papatawarin ang mga makasalanan. Hindi yung may Holy Spirit. Hindi natin nalista ito, pero magandang revelation ng Lord dito. Wala kang evil knowledge. Ang knowledge kasi, sabi ng Lord, oh, behold, man is like, katulad natin, alam niya ang mabutit masama. Ang ganda nito. Balikan nga natin para mahusto itong ating paliwanag. Meron pa ba tayo? Oh, come on, sa 7 na. Tapusin natin, pero di pa tayo nangangalati. Di sa nilista natin. Na, at natin. Genesis chapter 3 para maunawa natin. Genesis chapter 3. Verse 22. And the Lord God said, behold, tingnan, the man is become as one of us. Hindi po italic at us.
The man. Walang ibang man. The man. Si Adan lang. Definite article. Hindi sinabi man. Hindi sinabing male and female. Only Adam. The man. Is become us. One of us. To know good and evil. To know good and evil. Hindi niya sinabing, the man became one of us. Sinabi ng Diyos na one day with the Lord is us 1,000 years. Hindi sinabi one day with the Lord is 1,000 years. No, us. So, ang ibig niya sabihin dito, tingnan nyo, itong si Adan, parang naging katulad sa atin. To know, hindi pa niya alam. To know pala. Malalaman niya ang good and evil. Itong to know became knowledge. Sinasabing to know, malalaman niya balang araw, maging kamalayan niya ang good and evil. Pero para siya katulad natin, meron na siyang alam na niya, alam niya ang good, malalaman niya ang good and evil. Nalaman na nga dahil sila nagtakip ng dahon. Pero iba po ang naging kamalayan, ang good and evil. Iba pong kilala, alam, iba yung naging kamalayan. Ang Diyos, alam niya ang good and evil. Kung wala siyang kamalayan ng evil. Etong daman, na si Adan, naging kamalayan niya ang good and evil. Kaya marami sa atin, hanggang ngayon, may kamalayan ng good and evil. Kaya sinabi sa atin, sa Philippians 4:8, wag yan. Puro good lang. Whatever is good, whatever is pure, whatever is good report, yan ang isipin mo. Tayo. Kaya doon sa sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya sa John chapter 20, wala pong evil doon. Kung pagbatayan natin sa ganyang prinsipyo, walang evil doon. Kasi pag sinabi mo rito sa John chapter 20, verse 23, lalabas na may evil. Kasi ang sinabi, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And, may and pa, whosoever sins ye retain, i-retain mo raw ang sins, they are retained. So, evil yan. Bakit mo i-retain ang sins? Ibinayaran ng ni Kristo yan eh. Lahat ng kamatay, ang kasalanan eh. Tapos hindi mo patatawarin. Siya nga ang kapatawaran eh. Nireceive mo na lang ang forgiveness eh. Tapos ikaw ngayon na sinugo. Huwag mo patawarin. Oh, come on. May evil. Wala nga siyang kamalayan ng evil eh. Puro goodness nga siya. Kaya may evil sa buhay natin dahil may kamalayan ng masama. Ewan ko nakuha ninyo. Kaya hindi yan totoo na anumang hindi mo patawarin. Hindi na mga sins dyan, wala yan. No? Naka-italic yun. Wala rin yung end. I-retain mo. I-retain mo yung mga tao na pinaklayasan mo ng kasalanan. Dahil nakabata yung whosoever eh. Yung trabaho ng pastor, hindi yung huwag mong patawarin ang kasalanan. Pinalalayas mo nga ang kasalanan eh. Yan, yung remit, palayas, palis. Pero ang retain mo, yung napalayasan mo ng kasalanan, ibig sabihin, i-build mo, build. Kasi anak ka nga, builder ka. I-build mo siya, buuhin mo siya, hanggang siya'y maging anak. Dahil hanggang siya'y paslit, kaya siya'y Panginoon ng lahat, siya may-ari tagapagmana, hindi siya naiiba sa
alipin. Galatians chapter 4 verse 1. Pero in the fullness of time, sabi, adaptasan siya kung alam mo itong trabaho mo. Wawa naman itong mga kapatid natin, good evening sila sa atin kasi wala silang load. Hindi na panood yung ating video. So sa inyo mga Bible study, i-reach out nyo ito mga leaders, pakiusap. Dahil dito sa chat, hindi natin maipaliwanag lahat ito eh. Pag nag-Bible study na kayo, itong trabaho natin, maalis ang sins. Alam yung sins, knowledge yun, kaalaman, naging kamalayan, ang evil. Good and evil, good and evil, sins. Alright? Okay, tanong na lang kayo kung hindi mo maunawan. Punta na tayo sa panghuli nating verse. Punta muna tayo sa lahi ni Adim, ni unang Adan. John chapter 8. Matapos na tayo. Pasensya na kayo. Medyo nag-extend tayo na 5 to 10 minutes. John chapter 8. Aklat ni Juan. Chapter 8. Atras tayo. Nasa 20 na tayo. John chapter 8. Simulan natin dito sa 39. Tingnan natin. John chapter 8. Verse 39. Pababa. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham or Abraham. Verse 40. But now ye seek to kill me. Gusto niyo kong patayin. A man that has told you the truth. You know, man? Kung kayo nga, sabi niya mga anak nga ni Abraham, lahi ni Abraham, gagawin niyo ang trabaho ni Abraham. Trabaho ni Abraham, patupad ang righteousness. Ngunit ngayon, sabi niya, hinahanap niyo ako para patayin. Ako, na tao, na nagsalita, nagpahayag sa inyo ng katotohanan. Itong katotohanan na ito ay narinig ko sa aking ama. Tingnan mo sa verse 40. Paano pagkasulat? At post mo nga ang verse 44. Yun lang tayo. Galatians chapter 4 sa Atisina. Mantalang ang tagapagmana ay bata ay walang kaiba sa anuman sa pag-ibang anuman sa alipin. Bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Ituloy mo yung Galatians na yan sa verse 3. No? Nakalagay doon na siya ay adopted son. Okay? So, pakipost nga, John 8, verse 39 to 44, at Isina. O, verse 4 pala yung fullness of time. Ang maging son. 4, verse 4. Ngayon, sa John chapter 8, verse 39. Basahin ko muna sa King James Version. Ang portit mo. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me. I am a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Dito nagawa niya Abraham. Verse 4. You do the deeds of your father. In days said unto him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. Ano nangyari? Ano nangyari? Nandiyan natin sino yan. Alright. Verse 41. Basahin natin sa post natin sinandiyan na siguro.
Sila'y nagsisagot sa kanya. Sinabi, si Abraham ang aming ama. Mga Hudyo ito, ha? Mga Kristiyano, kumbaga type and shadow of Christians. Kaya nyo mabuti. Marami talagang galit eh. Pag sinabi na binanal sila, lalo na sinabi na, hindi ka na makaawa sa ama na patawarin ka, kundi tanggapin mo na lang papatawarin. Galit na galit. Yeah, tingnan mo ang buhay nila. Sila ay nagsisagot at sa kanya sinabi, si Abraham ang aming ama. Iba po yung Old Testament. Baging dito sa sinasabi ni Jesus, sa John chapter 8, wala pang born again dito. Wala pang may buhay Kristo maliban kay Jesus dito. Ito mga Hudyo, kapatid niya. Sa laman. Sino pagkasabi sa mga Hudyo na ito? Sa mga oras na ito, mga Kristiyano, ganyan din sinasabi. Ha? Kaya huwag kayong ma-open. Iba po yun kahapon, iba yung lahi ng unang Adan. Itong mga ito kausap ni Jesus, mga lahi ito ng unang Adan. Maging sina Pedro dito, sina Juan. Lahi pa sila ng unang Adan. Hindi pa sila namatay at nabuhay na maguli kasama ni Kristo. Kaya hindi pa sila nasa bagong lahi o bagong nilalang. Alright? Sila ay nagsisagot sa kanya, sinabi si Abraham ang aming ama. Sa kanya rin sinabi ni Jesus, kung kayo mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Jesus na ito, hindi si Abraham. Ha? Verse 41. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Okay, may ama doon silang Diyos. Sabi ni Jesus ganito, sa verse 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naririto sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Alright? Verse 43. Bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Bakit daw? Verse 44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Hindi nangiinsulto si Jesus dito. Ang sinasabi niya katotohanan. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Pero patayin mo katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, papatayin mo. Bakit? Ikaw ang nakikitang buto at laman ng iyong ama na diablo. Ha? Mga Hudyo ito. Ha? Mga reliyoso ito. Kayo sa inyong amang diablo, lahi ni Cain, mamamatay tao, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Unang labas ni Adan sa paraiso, nagkaanak siya, si Cain at si Abel. Itong si Cain, naging anak agad ng diablo. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya ang pangatlong anak ni Adan na si Seth ang pinagbatay ng lahi mo at lahi ko, lahi ni Kristo. Basahin mo sa Genesis chapter 5, ha? Para mawala ang lahi ni Cain na anak ng diablo. Pag sinabing anak, puspos ang kaisipan ng kasinungalingan, ng masama at mabuti. Kaisipan, kapatid. Kaisipan! Kamalayan.
Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una. Wala namang papatayin siya kung wala pang sanlibutan. Pinapatay lang nung nagkaroon na ng sanlibutan, yung sinasabing nung una pa. Simula ng lahi ng tao nung lumabas si Adan sa paraiso. Walang lahi ng tao at panahon kung hindi inilabas si Adan sa paraiso. Dahil sa paraiso, walang edad si Adan doon. Walang panahon doon. Wala ring lahi. Kung nagkaanak sana siya roon, nagkalahi siya, pero hindi pa rin sakop ng panahon. Bakit? Ilang taong kaya si Adan sa paraiso? Nagsimula, bilangin ang edad ni Adan nung siya lumabas na sa paraiso. Dahil sa paraiso, walang binanggit kung ilang taon si Adan. So, nung una, ibig siya, unang mga panahon, unang edad, doon nagsimula itong demonyo na ito, natatay ng Cain. Kaya kahit anak siya ni Adan. Kahit ikaw, Kristiyano, kapatid, pwede ka anak ng Diablo. Bakit? Ang utak mo, puno ng mabutit masama. Wala kang pakialam sa iyong lahi na anak ng Diyos. Kaya nga sa chat group, wala ka rin pakialam. Tinatanong ka, ang pakialam ko dyan? Kung ano rin pinagsasabi. Dito kami sa reliyon namin. Dito kami nabuhay, dito na kami mamatay. O sige, di mamatay ka. Alright? At hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa Kanya. Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang Kanya, makasarili. Wala yung pakialam. Yeah. Kahit ilang taon na tayo natuturuan, wala silang pakialam. Eto na, pagka nakadilog sa buhay, tatakbo sa iyo. Di ba? Para pre-request mo naman. Pre-request naman. Please. Ha? Sasabihan mo, binanal ka. Galit. Ito na, pag may dilubyo na sa buhay, babalik. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Bakit ako pa, Diyos ko? Asa ng Diyos? Ito na tangay ng alo ng anak ko, patay. Bakit? Kabata-bata ba, Diyos ko? Akala ko mabuti ka. Asa ng mabuting Diyos? Nasaan? Dahil ang amang Diablo ang pinakikinggan. Pinag-uusapan dito ang lahi bilang anak ng Diyos. Ayaw makinig. Ni walang pakialam. Kailan tayo magigising? Ha? Kailan natin iiwan ang sinasabing reliyon? Kailan? May libreng turo, walang bayad. Hindi ko kayo kilala. O galit kayo sa turo natin, kaya hindi kayo nagko-comment. Yan, kamamatay lang ng pastor ninyo sa cancer. Hindi pa kayo nagtatanong? Pastor? Namatay sa cancer. Ano ba ang pastor? Di ba ang pastor, ambassador for Christ? Imbahada siya ni Kristo. Ang bansa niya, Kristo. Pinadala siya rito sa mundong nakikita para ipatupad ang kanyang bansa dito na si Kristo, the Anointed One. Ang Anointed One, hindi pwede lapitan ng kung ano-anong cancer. Bakit? Magka-crash siya. Crack! The yoke shall be destroyed because of the anointing. No weapon formed against you shall prosper. Tapos namatay, pastor mo sa cancer, hindi ka ba nagtatanong? Ano to? Pastor to ah. Ba't namatay? Sa cancer ha? Masarap ba? Palagay mo, tama yun. Kung sabihin mo, pastor siya. Ambassador siya ni Kristo. Sabihin mo, kasi bumaba ka nga rito, tingnan ka namin. Batuhin mo si Kristo ng cancer, tingnan mo kung makalapit ang cancer sa kanya. Pero hindi ba kayo nagtataka? Okay lang ba sa inyo dahil member niya kayo? Kasi okay rin sa inyo, mamatay kayo sa cancer. Kaya may turo sa group chat, wala rin kayong pakialam. Pag nagka-cancer kayo, okay ba yun? Daw, tapos sabi niyo, Kristiyano, sampal sa Diyos! Pag namatay ka, saka rumagduman na sakit. Bakit? Tinubos niya lahat ng sakit. Inangkin niya lahat ng sakit at paksasalansan sa krus. Kaya sa pamagitan ng mga sugat niya, ebidensya na pinagaling na tayo. Hindi na dapat tayo nagkakasakit. Pero bakit marami?
ang nangamatay sa sakit. For God so loved the world that He gave, naibigay niya, His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not die in cancer, shall not die in diseases, but have God kind of life, everlasting life. Di ba kayo nagtataka? Okay lang ba sa inyo? Ha? Ang babait nyo pa, kasama kayo sa libingan. Paglibing, ang babait. Nakaputi pa naman karamihan. Nakaitim, nagluluksa. Anong luluksa? Hindi ba kayo nagtataka? Nagtatanong man lang? Okay lang ba sa inyo yan? Patuloy ba kayo magbubulag-bulagan? At tawagin kayo ni Kristo na mga anak ng patay ng diablo? Bakit? Hindi nyo alam. Hindi natin inaalam kasi kung ano ang anak eh. John chapter 1 para malaman natin. John chapter 1 at dito ay magsara. Sorry, medyo extend tayo, naputol tayo. 1:1. Ito ang anak. Ikaw at ako. Pag iniwan natin pagiging anak ng diablo, sinabi na mag-comment eh. Sinabi mo magtanong eh. Wala pa kayo. Itatanong sa'yo siguro, Pastor, paano ko yumaman? Umalis-alis ka na sa harapan ko. Akala mo yayaman ka sa mundong ito na hindi nanggagaling sa invisible realm. Ang kapangyarihan. John chapter 1 verse 10. He was in the world, and the world was made by Him. Ito ang anak. Siyang gumawa ng mundong ito, kapatid. Ngunit, naging gubat ang paraiso dahil sa unang Adan na sinumpa. At ang una niyang anak ay nagkaanak, nag-build ng pangalan ng tatay niyang diablo. Kaya nagkaanak ulit si Adan, pinangalanan niyang Seth. Instead of Cain, si Seth na ngayon. Substitution. Siya ang substitute ni Cain na anak ng diablo. Kaya sa beginning, sa una pa lang, mamamatay tao na ang diablo. So, hindi binatay ang lahi mo at lahi ko bilang Kristiyano sa unang anak ni Adan na si Cain. Bunga ng mabutit masama na kaalaman niya. Kaya binigyan siya uli ng anak ng Diyos. Pinangalanan niya Seth, substitute. Substitute doon kay Abel. At doon, binatay ang lahi ni Abraham na naging lahi ni David at ang kanyang root ay si Ayam at ang bunga niya si Ayam. Kristo, ikaw at ako. Tatalakay natin ang tatalakay, linawin para maunawa natin anong mga son, anong mga sons and daughters. He was in the world. Nasa mundo siya na kanya nilalang. And the world was made by Him. And the world knew Him not. Hindi siya nakilala. Hanggang ngayon, napakaraming anak ng Diyos, hindi kilala ang anak ng Diyos. Na siya. He who joined unto the Lord is one spirit. Naging kalahi ng huling Adan, espiritu nagbibigay buhay. Verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. Araw-gabi nandyan si Kristo, nagsasalita sa atin, tanggapin mo na ako. Tanggapin mo na ako. Para lahat ng kasalanan gusto mong palayasin, mapalayas mo. Tanggapin mo na ako. Inaalok ang kapatawaran.
Ayaw tanggapin. Gusto paghirapan. Ihampas natin sarili natin sa lupa. Mag-umiyak tayo para patawarin tayo ng Diyos. Iyan. He already came sa iyo na kanya. And his own receive him not. Verse 12. But as many as receive him, to them give he the power to become. You have not the power to become sons and daughters of God. You have this power now. Did you receive Jesus Christ of Nazareth? Do you have Christ in you, the hope of glory? You have now the hope, the right, the power to become the sons of God. Paano? Paano? Even to them that believe on His name. Yan ang sagot ko, paano. Do you believe that you are now in Him, in Christ? You are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new, and all these things are of God. Do you believe that in Him we live, in Him we walk, in Him we have our being? At tayo'y lahi ng Diyos. Do you believe that? Then, ang right, naging katawan. Builder ka. Ang pangalan ng Ama mo. You have the right, kapatid, sa gabing ito, sana maunawaan. Maunawaan natin. Mayroon na tayong karapatan maging mga anak. Pero hanggat hindi ka sumasampalataya sa kanyang pangalan, ang sumasampalataya sa kanyang pangalan, na ikaw siya ikaw ang buto at laman niya, at siya ang buhay mo, Kristo. Pag nahayag ang buhay, Kristo na ito, mahayag ang Diyos, ang kaluwalhatian. Do you believe that? Then you are son. Ang mga tagapagmana, kahit na sila may-ari ng lahat, ngunit sila patuloy naging paslit. Sila ay walang pinagkaiba sa alipin. Galatians 4:1. I-preach tayo sa pulpito natin. Tapos ipangangaral natin ang kasalanan. Matakot kayo sa kasalanan. Anong matakot sa kasalanan? Pinalalayas mo ang kasalanan pati demonyo na nagdala ng kasalanan, kapatid. Kaya natin pinalalayas ang sakit, ang diablo, dahil sila'y makasalanan. Hindi ikaw yan. Tanggapin mo ang kapatawaran. He came into His own, but His own received Him not. Dumating na ang righteousness sa atin, inaalok na lang. He who received the gift of righteousness shall reign in life. Ayan na inaalok niya. Mana mo yan eh. Bakit galit ka pa pag sinabing, hindi ka kaya na mag-uumiyak para patawarin ka ng Diyos? Palayasin mo katawan sa katawan na yan. Palayasin mo sa kamalayan ng kasalanan. Tanggapin mo ang mana mo. May karapatan ka na kasi maging anak para mag-build mo. Mabuild natin ang pangalan ng ating amang si Great I Am din sa mundo. Dahil anuman ang patawarin mo dito, patawarin mo. Palayasin mo kasalanan. Anuman ang pakawalan mo, pakawalan ng ama mo. Pakawalan mo doon sa kanang kamay ng ama mo. Dahil nandun ang ulo, nandun ka rin. Anuman, ipagbawal mo sa lupa. Ipagbabawal sa langit. Dahil ikaw nga ang anak. Paano mo magawa yan? Ayan ang anak, dumating na. He came into His own. But His own, ang kanyang panghari, ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, ay hindi siya tinanggap. Pag tinanggap mo yan, siya ang iyong sarili. In Him we live, in Him we move, and have our being. Acts 17:28, verse 29, sinabi, lahi tayo. So sa gabing ito, simulan nating paniwalaan na tayo may karapatan na maging anak. Paano ka maging anak? Kung sumampalataya ka sa kanyang katauhan, sa kanyang pangalan, ibig sabihin katauhan. Sumampalataya sa kanyang katauhan, ibig sabihin, inaangkin mo na siya ang katauhan mo. Yan ang sumampalataya sa kanyang pangalan. In Him we live.
Sa Kanya tayo nangabuhay. Sa Kanya tayo nang gagalawan. At siya ang ating katauhan. Acts 17:28. Bukas, may tayo talakayin natin. Okay? So, pagdating sa group chat, hindi na naman tayo kukuha. Wala tayong pakailan. Bukas makalawa, pag dumating ang baha ng buhay, bagyo ng buhay, anong gagawin natin? Sisi natin sa Ama? Ha? Kailan tayo magigising? Please, marami ng wasak, nangamatay, pastor mismo yan, kalilibing na. Hindi ka pa rin magigising. Okay lang ba sa'yo? Pastor mo mismo yan. Ngayon gusto ba mangyari sa'yo? Okay lang ba sa'yo? Hindi ka magko-comment? Okay lang? Buntot mo, hila mo kapatid. Tandaan mo. Huwag mo iyak sa Panginoon. Dahil binigay niya siyang karapatan sa lupa. Ayaw patupad. Magpapatupad dito, naghaharian. Naghari-arian na pinalayas na sa trono. Sana naunawaan niyo, kapatid. Hindi ito basta-basta preaching para lang marinig niyo ito. Karapatan natin ito dahil ayaw natin madagdagan ang mga anak ng Diyos na kinakatay ng kalaban na wala ng kapangyarihan sana. So ilaban mo paging anak mo. Builder ka ng pangalan ng Ama mo sa mundong nakikita. I-build mo, buuhin mo, patatagin mo, pagandahin mo ang pangalan ng iyong Ama. Amen? Ikaw ang DNA na nakikita. DNA ng Diyos na nakikita. Amen? Father Almighty, salamat po. Salamat. Panunuligsa man sa pandinig namin, ngunit dapat lang kami tuligsain. Hindi para insultuin, hindi para ituro sa amin, makita namin ang kadiliman, kasalanan na ito, na hindi kami ito. Kami ang katuwiran mo. Kami ang builder mo ng pangalan natin dito sa mundo. Ama, salamat, great I am, Abba, Daddy. We bless you, we honor you, we thank you for your love. We thank you for the blood of the Lamb of God that cleanses us 24/7. Jesus Christ of Nazareth. Salamat po. At kami, ang iyong buto at laman sa lupa, ikaw, ang aming DNA, kapuspusan ng aming buhay na si Kristo Jesus. I call heaven and earth tonight to witness that we declare we are the sons and daughters of God in Jesus' mighty name. It is so, because it is written. Father, thank you. We give you the glory and the dominion forever and ever. In the name of our righteousness, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angels of God, we dispatch you guys. Go forth, go forth, go forth in Jesus' mighty name. Hallelujah. Guys, medyo naputol tayo, pero okay lang. Ito na lang i-post natin sa YouTube. Okay? Tomorrow, pwede pa rin tayo, guys. Pwede pa rin tayo. Tumahimik pa rin kayo, ha? Gano'n maghapon, kahapon wala ako. Hindi ako nag-post. Tahimik sila. Ano kaya? Okay lang ba sa inyo yun? Pag tumahimik, sabi niya, when good men is quiet, when good men, evil prevails when good men, namamayagpag ang demonyo pag tumahimik ang mga mabubuting tao, ang mga righteous. Okay, thank you po. Good night. I love you guys.